Yun, so no ulit tayo flip top. Ito ay Zaki versus Saint Ice na hindi ko ini-expect. Kala ko tulog si Saint Ice dito kasi Zaki to. And yung style talaga ni Saint Ice medyo for me, medyo parang hit or miss siya sa akin. Pero hindi ko sinasabing hindi siya magaling, hit or miss lang siya. For me, hindi naman ako battle rapper, as a preference ko lang naman. Zaki intense na sunod-sunod ng punches. So, hindi ko sure kung paano natalo si Zaki dito. Kailangan natin mapanood to at malaman. Kasi inaantay nga ng lahat is magtapat sana, mag-abot Zaki Jonas no? Magandang battle yun So, yun. So, laglag si Jonas, tinalo si Saint Ice. Tapos si Zaki naman, tinalo niya si 3D. So, eto na yung battle. 1.5 ko muna habang panapanood yung intro. So, let's go. Zaki versus Saint Ice. Recording na ba tayo? Let's go. Flip top staff, lahat ng MCs na bubuo ng liga, ang lahat ng sumusuport ng tunay, live online sa battle rap at hip-hop sa buong Pilipinas, flip top magigay para sa parating nating laban. Metro 10 to Metro 10 Dito ako nung nakapanood ng second sight nung lahat ng round 1. Last April. Shoutouts sa lahat mga Represent Collab, I beat abangan yung bagong disenyo ng Represent Collab, pati na rin mga ibang disenyo nila. Siyempre, High Minds, Crown, Black Manila, Real Jokes Clothing, RX Panda, hindi ko pa nababanggit kanina pa, Ulap, Unhinged, lahat-lahat. Shoutouts sa lahat. At ang laban natin parating para sa Isa Buhay 2025. Sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Zaki. Simulan na natin ang laban na to. Ganda intro. Suntukan tayo. Bubugbugin kita, bumbugin mo ako. Crown Manila, Floodway Hustlers, syempre Baby Jack Apparel, Moro Beats. Yeah! Baby Jack Apparel, syempre, at Toyo Wear, pati na rin Pinoy Pawn Stars. At sa kaliwa naman, Parañaque City, represent para sa inyo. Magigay tayo lahat para kay Saint Ice. Let's go. Revere, pray for us, AOJ MMA Index Salon Height, Be Solid, 8 Methods. Shoutout kay Zaki, man. Flip top. Patan nyo rin bagong merch ni Saint Ice, pray for us. At nanalo na po ito si Saint Ice. Pinili niya mauna si Zaki. Tigdalawang minuto dapat. Tournament battle to. 7 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat kung versikulo 13. Zaki. Let's go. Let's go. Intense to. Yo! Ngayong gabi, ma-expose lahat ng iyong kasuputan. Yung pangarap mo sa isang buhay ay ngayon natuldukan. Wala tong chance na mag-advance, kaya anong kabuluhan? Lusaw tong ice pag natapat na sa kampiyon ng sunugan. Let's go. Wordplay. Let's go. Kaya Saint Ice, say bye na sa next round. Cause a Spitfire, you are dead now. Magkaka-stage fright, mas-stress out hanggang si Saint Ice ay mag-meltdown. Kasi mapipressure yan agad sa malakas kong voice. Ako, di na-i-intimidate sa hype at nagawa mong noise. Malabo niya akong mapatay, kaya wala tong choice. Kaya kong mag-survive sa ice na parang outdoor boys. Kaya alanganin at nilulusot tong bat. Outdoor Boys reference. Yun yung nasa sa YouTube yung may napakaraming million subscriber na nag-record siya sarili niya paano yung survival skills. Usually sa snow. Ang corny. Wawa sa akin kung pinubuo mong comeback story. Malamang itong bag, kanyang cause of death. Mali ka ng kinol out, kaya call for help. Malakas ka lang para sa fans na mahina comprehension. Mananalo ka lang sa akin pagdating sa comment section. Dating Ice Rocks na mayabang, lahat sa kanya bad trip. Nasobrahan sa kakupalan kaya tinanggal siya ni Arik. Ngayong nag-comeback, bait-baitan, biglang nag-behave. Tung rapper ay nagpe-pretend. Kasi dating kupal, tas biglang naging saint. Wow! Character development. Character development. Para magustuhan ng fans ay tinatry mo naman bluff. Alam kong di yan totoo, yan ay imahe na pang front. Pero di na ako na-surprise dito sa rival ko pagkat ganyan talaga si Jason, laging may suot na mask. Oh. Ika'y nagbago ng direction at nag-change plans. Pero di ka nagbago para disenyo ay ma-enhance. Gusto mong mahalin ka ng tao, ang intention ay to gain fans. In short, nagbago ka lang para sa validation at acceptance. MMA fighter ka, di ba? Sige, subukan. Kasi parehas lang tayong fighter. Game, suntukan. Yung napasukan mo na cage, octagon. Yung napasukan ko na cage, kulungan. dun yung bagsak sa kulungan. Marunong yan ng karate, pati wrestling. Boxing, pati judo, alam. 6 months ka nag-training, tas nung laban mo, 6 na segundo ka lang.
Ilang suntok pa lang, talo agad tong retarded. Isang segundo na lang, talo mo na si Ben Askren. Kasi sinapak siya ng kalaban niyang si Edward Kinoja. Pagising niya, kaharap niya na yung ref, si Kinoloja. Hindi ka ba marunong mag-isip? Bugok ka ba, boy? Di ka man lang nag-roll or nag-slip? Tulog ka tuloy! Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Dahil sa labang yon, lumakas pananampalataya niya sa Diyos. Naging madasalin magmula nung nakatanggap siya ng cross. After nung knockout loss, siya'y nag-lay low. Wala sa kanyang balita. Parang profile picture niya sa Facebook, walang mukhang mapakita. Kaya nagbalik sa battle rap at agad siyang nag-reroute. Kasi sa battle niya lang kayang tumagal ng 3 rounds. No. St. Ives, para rin tayong nasa cage, nagsa-square. Akin straight tanggapin, pati pain damahin. Bugbog sarado ka na sa akin, kaya face nagka-swell. Kaso kailangan kong tumigil dahil sa time limit. Saved by the bell. Oh, grabe intensity. Grabe intensity ni dito sa akin ah. Doon kaya siya madadali sa intensity? O magcho-choke siya somewhere round 2 and 3? Kasi hindi kayang tapatan ni St. Ives yung ganyang intensity eh. O dinaan ni St. Ives sa chill vibe. Kaya, ewan ko. Bine-predict ko pa lang. Pero okay yung round 1 ni Zaki. Let's go. Saved by the bell, pero ako yung next, yung champ. Ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tayo na, matutunaw daw ako. Laglag. Laglag yung rebat na yun ah. Okay. Champ, ako lang makakapagsabi kay Arik ng pray for us. Tayo na, matutunaw daw ako. Kasi ito yung sa sunugan nag-champ. Gago, huli ka nagtunaw ng ice, nahuli ka sa bars. Ano daw? Ano daw? Ano daw? Okay. Balitang hip-hop sa call-out ko, may malakas daw umiyak. Kaya nga, inuna ko na yung gatas tol para patulugin tong baby Jack. Ano, suntukan na. Ayoko yan kabanggaan. Sa kalsada yan tested. Ganito yung maghahamon ng sapakan, tas ayaw magtanggal ng helmet. Tigas ng mukha ang puta. Napakatapang si Yang Wan, babakbakan niya talaga. Kaso nung yung bouncers, di siya binak up, biglang back na siya ng back ang puta, bak pala. Bakit pag small room na madaming aawat, game na game sa confrontation? Wala ba sa lugar? Baka naman yung tapang mo nakabase lang sa location. Okay. Kulata ka nga kay Sak, hindi ka John Jones ng Pinas. Huli mo daw na nasapak, sako ng bigas. Kasi Okay. MMA daw na peace fight to. Bak ng puta naman, tol. Pasok lang yan sa hexagon. Makalumang ataol. O kaya sunugin yung buto, tas lalagay sa Jordan na kahon. Total, gusto niya daw mapanood yung pang small room niyang anyo. Yung kung manggago, masakit. Mabagsik ang aggression. Tumalo sa poisong na sa peak. Kaso peak ng depression. Ano naman? Taong ayaw na mabuhay, nagawa mo na matalo. Anong kaibahan dito sa gagong kilala na lumalamon siya ng lason? Pero nabadibag din daw si Unico. Dapat mag-thank you ka kay Lance. Dahil sa break it down, kalaban mo, nababad na sa hate at saka bash, may advantage ka na agad. Kaya nagmukhang yung Zaki naka-A-game, na lumagpas lang naman sa parking kasi sumabit siya sa hate train. So ano nagbago? Ano nagbago? Ba't nawala yung Zaking ng mamama pati bully? Wala. Sadyang yung mga tao turado, hindi panay barkada lang ni Looney. Kasi karamihan ng panalo niya doon, panay luto lang guys. Kaya nabansagan po ang well done. Paano mo tutunawin yung ice? Wala kang ampalag sa water gun. Unico, 3GS, mga most hated lang noon ang dominated niya. Ibig sabihin, lipas na nga yung prime mo tapos overrated pa. Yung sunugan na Zaki, sana ilalabas niya. Bumalik ka na lang daw sa dati, wala ka nang ilalakas pa. Yang ginto mong alaala ay tinatanso na lang at pinatubo mo na alab ending ay paso na yan. Malaong mali, lunod to, dala kong hangin ni Mirab. Ibabaon ko yan, lagpas pa doon sa tunnel, isa dam hanggang sa flow ko tumag-bloat ng para bang Elisa Lam. Yakalang yun ang future goat, yun pala sacrificial lamb. Tostado pang Gustavo, freeing abo lang yan sa akin. Total Okay. gusto nyo daw mapanood pang sunugang Zaki. Diba? Parang mas gusto ko pa yung laban ni si St. Ives kay Jonas eh. Kaysa sa round 1 niya na to eh. Personal preference ko lang naman to. Pero hit or miss talaga. Sa akin si St. Ives. Hit or miss yung style niya for me. Wala naman ako alam sa rap battle. Nanonood lang naman ako nagre-react. Let's go round 2 sa akin. Tanginang yung mga bara niya, waipek. Yung goat, tsaka sacrificial ram. Sacrificial lamb. Congrats, ginamit ko na yung kay Plaridel. Tangina mo, ginagaya mo bars ko. Hayop ka. Tanginan to, ang daming sinasabi, ang sarap kaltukan. Yung buong round mo, tangina, ang lakas ng ulan.
There's levels to this shit, man. Totoo, no? Nireview ko yung mga battles nitong bugok na pastar. Bukod sa bulok niya na bars, napansin ko rin na bulol siya sa R. Kasi ganito siya mag-rap, pake. Siya daw ang bagong representante ng pakanyakit, pake. Yeah, malinaw yan sa kada battle. Kita nyo, ito yung tunay na tamod ni Harlem, hindi ako. Sa kanya yung R nagiging W. Ganyan si Saint Ice Rock. So paano mo bigkasin pangalan mo? Saint Ice Wack? Oo, si Saint Ice Wack. Kasi nung laban nyo kina Apex at Abra, halos halikan mo na si Apex lang yaka. Halos laplapin niya na si Apex, trying hard just to prove na siya ang iles. Kaya pala parang Hershey's kanyang bars kasi puro na lang kisses. Oo, kumalat na yung clips kung gaano kaka-bitch yun yung mismong history. Gusto ilapat kanyang lips kasi akala niya yung kiss, yun yung keys to victory. Nakunwari na may hatred para makadikit at makahalik siya kay Apex. Imbis magpakita ng greatness, ang pinakita niya gayness. Tanginan to, akala mo kung sino, saksakan pa ng angas. Ito yung tipong nagwo-walk out pag na-mispronounce yung pangalan niya sa Starbucks. Umikat yung Kung meme na laban yun. na kay Raf, tumi-technical. Ang wak ng galaw, pinagyabang niya sa lahat na si Jose Rizal, kamag-anak niya daw. Kahit di sila related, mga family fenusion, hindi ka lang retarded, marami ring delusions. Now you'll be shot dead, parang public execution. Ikaw pati si Rizal ay magpa-family reunion. Woo! Ang tanging achievement niya sa battle rap ay natalo niya si Jonas. Grabe yun, di ba? Pero isa pa lang yung 3GS na tinalo mo, huwag ka masyadong magbida. Ako, tinalo ko top dogs ng 3GS nung ako'y bago rookie pa. Binasag ko yung mga squatting, kaya nagmao yung isa. Lip cram call out. Pero controversial yung laban mo kay Jonas. Kasi nang dahil daw sa freestyle mo nung third round, kaya mo siya na-olats. Ganito yun eh. Yo, Boss Arik, pumili ka dito ng gamit, gagawin ko yung topic. Tangina, maya ka naman ng konti yung mga tao, binubudol mo. Paano di pipiliin ni Arik yung bote? Gago, tinuturo mo. Gusto mo pagmukaling on the spot yun? Corny mo naman. Bukod pa doon, hindi accurate yung line kasi yung bote may laman. Para kang yung boteng yan. Wala ka lang ang laman tapos plastic pa. Grabe, galing ng acting niya. Kala mo talaga, hindi pinractice ah. Kasi yung rhymes niya sa setup, nostalgic, classic at topic. Tapos sa punchline, pinag-rhyme yung pack sheet at plastic. Ngayon, madedebunk na yung ginamit niyang tactic. Hindi yung freestyle, ulol. Yun ay pinractice na ad-lib. Naloko mo lahat kasi kunyari on the spot yung naka-reading lines. Pues ngayon, ma-expose yung ganyang technique, Ice. Mahalata yung staged yun kapag pinress rewind. Kaya kung merong fake joke, ito may fake freestyle. Ikaw yung santong ubod ng sinungaling, lahat kayang utuin. Ikaw yung santong di mapupunta sa langit kasi liars go to hell. Tinira na dun yung freestyle na controversial nga na freestyle ni Saint Ice dun sa laban nila ni Jonas na yun lang daw yung nagpapanalo sa kanya sa battle na yun. Let's go, Saint Ice. Round 2. Dinamay pa yung panahon. Nang gago na yan. Binabagsakan ka na ng Diyos. Alam niya nandito ako kasi magpapaulan. Tsaka yung pag-hate mo sa... Laglag na naman yung rebat niya. Hilig mag-rebat ni Saint Ice na hindi tumatama. Wala. Opinion ko lang naman yun. freestyle ko. Alam ko madami diyang bitches hurt. Kaya ihahampas kita sa turntable para makita mo yung table turn. O ihahampas... Sa third table para makita mo yung table turn? Okay. sa table para makita mo yung table turn. 'Di ba? Ito yung wakas niya tang ina. Ito yung wakas niya tang ina. Talagang ulit. Ayun pala yung gagawin niya, yung third table style. Ulit pag sila scratch na nga, 'di ba? Okay. Para makita mo yung table turn. Ulit ng leg mo eh, no? Pansin ko. Parang balloon sa children's party lang. MMA, mag-jiu-jitsu tayo, tol. Gagawin ko yung shape ng animals. Tapos kanina, we're gonna angas talaga. Napakadilos ni Idol. Lalo pag gumaganto ka na, mukha ka ng Velociraptor. Tapos Velociraptor. daw ako sa yung bobong to nag-aangas. Ibig sabihin lang nun, kahit anong sabihin ko, W lumalabas. Tangina, bulol lang.
Rebuttal pa rin. Pangatlo na, pang-apat. Tangina, palibasa ba nung mag-freestyle? Kaya ang kitid ng bars. Alam niyo naman malakas ako mag-overtime, kaya ako mag-rap kahit unlimited hours. Oh, Galit na galit sa freestyle ko. Laylay. Okay na sana, tinapos niya na sana doon. Laylay pa tuloy. Kasi hindi mo magawa yan. Bitter sa bote ko, parang yung mga dinuraan ni rap yan. Tapos sabi mo kay Zentok, ikaw lagi malakas sa chicks. Ano to? Freestyle pa rin ba to? Porque sa perya, nakascore ka ng panalo tsaka pink. Taga-heart ka lang ng peak, saksakan ka ng simp, tapos mukha ka pang daga! Baka malakas ka lang sa cheese. Yung eyes mo, micro, parang my dwarfism. Yung size no, smile mo, mala iPhone 7, halos Zaito level. Yung mga ngipin mo kung magtatalunan, parang victims nung 9N level. Kaya pala poster boy ng pangil sa pangil. Mali, model to ng family planning. Subukan mo magpagawa kay Vicente ng grills. Makakabili agad siya ng Mercedes at bahay sa Executive Hills. Kaso ikaw nga pala yung the biggest. Mukhang pera. Sinusuportahan pa naman kita. Sinishare ko yung reels yan palagi. Paggising ko, tangina ka, bakit link na ng Shopee? Tangina, ang dami niyang hassle. Sa gabi, master ng Sitel. Sa umaga, scammer sa Viber. Pag weekday, sideline niya rider. Pag weekend, riding in tandem. Professional na fighter, Zaki the Grappler, sa cockpit ni Harlem. Iba talaga nagagawa kapag habit ang scatter. Kasi kuha TF tapos Habit? bounce, yun daw yung trip nitong Habit. gawin. Pues may pamburakay ka na pagtapos ko patalbugin sa tournament. Tingin niya sa loyalty namin kay Enigma, pagtsupa yun kay Bossing. Wala kang honor sa game kahit nakamukha mo si Doggy. Tapos si Lucas daw ay puta kasi nag-PSP ng cheap pricing, ang galing. Magkano man nakuha na payment men, parehas lang trabaho, di rider ka lang din. Kaya madami-dami na din. Napaglipatan niya na leagues. Daga nga, didikit sa may papel, mapakitaan lang ng cheese. Kaya bad juju ka sa business? Grabe magpamalas, sumali ng matira mayaman. At nang dahil sa kanya, wala nang natira na yaman. Pansin ko lang lahat ng ligang nasasalangan, nababankrupt. Kaya mag-ingat ka, Enigma, pag umabot yan sa finals, talagang last na. Tangina, pera-pera lang pala, kaya sumali sa torneo. Babalatuhan na lang kita basta pakasalan mo si Sir Deo. Kupal na pa-victim pag yung pagkakupal na buko. Sa haba ng leeg, di marunong tumanaw na utang na loob. Sige, pakawalan mo na mga rebuttal mong sulat na para sa akin. At pakita mong daga ka nga pag kumagat ka na sa pain. Okay, so round 2 Saint Ice. Hindi ko pa rin talaga ma-feel na malakas yung round ni Saint Ice. Sorry, nanonood lang ako, wala akong alam. Pero for me, hindi ka talaga siya malakas eh. Ano nangyari dito sa battle na to? For me, 1 and 2 Zaki pa rin eh. Maganda yung rebuttals ni Saint Ice sa round 2. Yeah, I'll give him that. Pero sa written, Zaki pa rin ako eh. Ewan. Let's go round 3 Zaki. Tingin ko magiging 3 to or 4-3 ang decision. Split. Tangina. Anda. Kahit yung sa turntable mo na bars, kinanda mo din yun eh. Alam mo yung clown sa birthday ng mga bata? Parang gagalong-galong siya ng balloon, tapos pipilitin niyang magic yun. Parang ganun eh. Tanga! Tangina mo! Ikaw, hayop ka. Nung nag-aaral ka ng kinder, ilang beses ka naging repeater. Oo, ako'y breadwinner. Putang ina mo, naggulo yung punchline ko. Pero, alam nyo ba na wrestler dati yan? Oo, yung pangalan niya ay Mayhem Branigan. Siya yung long hair na may maskara, bida-bida na maangas. Panoorin niyo yung laban niya, binalibag siya sa Tampax. Ang angas pa ng entrance niya, naka-face mask yan, tas tatuan. Napakatapang, may hawak siyang baseball bat na laruan. Ginagaya style ni Undertaker, grabe, laugh trip. Ikaw lang yung Undertaker na under 5 feet. Pangsupot yung mga hileg, magpa-circumcise. Bakit sa akin mo napiling mag-career suicide? Yung katawan mo pati isip maliit yung size, kaya kahit anong pilit, you won't reach new heights. Magkaiba tayo ng weight division. Sa akin ikaw ay helpless. Ano nga timbang mo? 65 kilos? Kaya kita i-bench press. Ikaw yung fighter ng MMA na masyadong madrama, parang writer ng MMK. Kung pinagdaanan niyo yung mga pinagdaanan ko sa buhay, malamang may ginugupit ng lubid sa kisame niyo. Tangina to, sarap patukan ng kitip ka ba? Hindi ka lang natirahan ng ulam, na-depress ka na. Kung umas na tong punyeta, parang tunay siya na boss.
Pero sa simple na problema, nagka-suicidal thoughts. Nakakadiri, nagpapa-victim OA. Yung ego niya lumalaki pero nagiging small brain. Laging imaheng pang tigasin ang ipiniportray, pero litaw pa rin palagi ang pagiging snowflake. Nagkukunwaring sanay sa combat na parang Floyd. Pero in real life, isa kang spoiled brat na mamas boy. Kasi nakaasa yan sa nanay niya hanggang ngayon. Lalong kumukupal yan. Pustahan yung mga punchlines mo ngayon, mama mo sumulat yan. Pero sabi nila, mother knows best. Di yan malabo. Oo, your mother knows best. Kilala niya ako. Di masamang humingi sa parent. Kung minorde o nasa 22 ka pa, ang kaso na natili kang dependent, ang ina mo magte-34 ka na. Alagaing nakakapwisit, nakakadiri yung trip. Di mo pa na-experience bumili ng sarili mong brief. Inaasa sa nanay, pangangailangan ng lakas ng uto. Sa jiu-jitsu mo pa lamang naranasang magbanat ng buto. Nananalangin maging great, kaso lame siya na battler. Walang pag-asa na ma-save, nasa grave ka na after. Alam kong malakas ang iyong faith, pagpe-pray ay na master. Pero etong tandaan mo, saint, not all prayers are answered. Kaya maganda ka ng maolats, magpaawa na sa judges. Lalamang ka lang sa oras, ako lalamang sa punches. Kariray magka-downward spiral, determination mo ay sayang. Ito ang final destination mo habang destination ko ay finals. Nakatibang ko na yung style netong nerdo na spoiled. Kaya lusaw ngayon tong ice. Aking pen umapoy. Puro trash at panay hype. Itong saint yung abnoy. Ako slant yung mga rhymes. Pero Straight to the point. Okay. Tuloy-tuloy pa rin man. May konting stutter si Zaki sa first part. Pero parang 2, 3, 4 na linya lang yun siguro nawala. Kasi yung haba pa rin ng round niya eh. Tuloy tayo. Saint Ice round 3. Tangina, hindi pa din daw on the spot yun. Napaka-bobo mag-right. Kita mo nga yung t-shirt no, no? Pakita mo nga. I don't smoke, but I'ma smoke you tonight. Diba? Kasi hater ng freestyle yung anak ng putang to. Okay lang, Zach. Pag binagsak kita, yun yung naka-real jokes, nakahanda na punda mo. Diba? Natakpan nyo kasi dibdib nyo eh. Tangina mo, tamad ka magsulat. Hindi dahil sa slant rhymes, kundi dahil palaging sa meme at saka slang lang nakaasang mga punchline. I'll do you dirty. Main character syndrome. You're living in my head rent-free. Hindi ka generational talent, ikay alipin lang ng Gen Z. Outdoor boys, paru-paro G, ba't adan? Wala tayong magagawa, talagang sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. Diba? Itong champion na sunugan, sa akin labnos, sa sobrang lakas ko, sumasabay na sa akin ang Diyos. Dahil dito sa ano na to. Dahil sa line na to. Dahil sa line na yun. Wala tayong magagawa, sasakay sa TikTok para mag-trend ang kanyang sound. O kaya, paboritong yan, di ba may bagyo? Paboritong yan, yung estilo na disaster. Pero hindi yung battle rapper. Sadyang panay trahedyak sa kuna yung mga trip nitong i-angle. Ocean Gate, yung bagyo, paglibre ng Jollibee ni Yang Wan. Sobrang pilit mag-construct, yung ender niya, gumuhong building dun sa Thailand. Talagang out of this world. Sige na, Zach, ikaw na pinakamalakas manood ng Claro the Third. Claro the Third? Di ko alam yung reference, sorry. Dahil siguro sa line na to, tsaka sa bagyo, binigay talaga kay Saint Ice. Kaya pala may mga nakikita kong post na parang, ewan ko, kanya daw talaga to. Topic, sana magkamalaking tsunami sa Ilog Pasig tapos... Bigyan na natin, di pa tapos yung round 3 ni Saint Ice. Sige, Saint Ice na yung round 3. Pero round 1 ito, Zaki. Kumain ka ng diaper na parang merong rabies. Sarap na itong hagis. Kasi kung si Apex A to Z, ito si Z to A. Paatras na lamang letra na kahit sino pwedeng tamaan. Mga sapak niyan, arboleda. Babagalan, aangasan, kaya akala nyo effective. Kahit habaan, patugmaan, mga banat mo generic. Stereotypical battle MC, yung hulmahan El Cabron. Brad Pitt dun sa 7, ulong yan ay dekahon. Nabola mo lang sila sa yung call center accent at makulit na rhyming mostly. Hindi ka dark horse ng tournament, ikaw ay one-trick pony. Kasi yung kupal style ay flavor of the month. Na pag may bagong nauso ay lulutang na, overrated lang pala. At alam mo yan, kaya ka laging madaming pre-med para sa relay magawang mapagtanggol. Habang ako, laging mas malinaw yung isip sa kakatapos magjakol.
laging bago binabagsak ko sa lamesa na parang Dudley's. Vince McMahon, ipay nyo lang, siya ay handang mag-askis. Fedor Emelianenko, ako tagabalagbag ng fanpics. Alpabeto nagriego, sa dulo wala na yang Z. Panay, kapit, Ano panay, daw? lait lagi, kumpara mo sa akin, kayang gawing mabangis na topic, patay angle kahit battle water. Sino ngayon sa amin mas well-rounded battle rapper? Hindi ikaw, ikaw ang dahilan kung ba't tingin nila sa sining natin ay panay, sigaw at laitan. Naturingang underdog ng turna at isinuka ng odds, pues walang makakatumbas sa isinulat ng Diyos. Ano, 4-3 siguro to. Kasi round 1 into Zaki ako Sabi na natin nag-choke, nag-stumble si Zaki sa round 3. Pero yung round 3 talaga, sige bigay na natin kay Saint Ice. Parang hindi ko rin feel. Versikulo 13. Zaki versus Saint Ice. Mag-ice bomb beses para sa kanilang pareho, para sa performance na yun. Napaka-solid na laban. First time lang din may ganong klaseng technical difficulties na inano tayo ng ulan. Pero ang Batong Jurado, advancing siya sa buhay, 4-3. 4-3. Para kay Saint Ice. Saint Ice, oh. Maraming salamat. Yan na, may call out na naman kay Lip Cram. Let's go. Yo! May gusto lang ako sabihin. Video kayo, Yo, salamat sa inyo lahat. Sobrang sama ng panahon, men. Salamat pala pa kanyo sarili nyo, yo. May gusto lang ako sabihin. Bumili kayo ng Baby Jack at pray for us. Isa pa. Slack. Gusto ko lang mag-good luck kay Katana at Carlito kasi walang talab yung fatality ni Scorpion o fans ni Katana pag natapat na kay Sub-Zero. Isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Dikit na dikit talaga Bruce. yung laban nila. Parang round 1 bibigay ko kay Saki. Tingnan ko yung judging, Round 2 slight edge kay Saint Ice, tsaka round 3. Yun, Saint Ice. Yun, low bagsika. Sobrang dikit lang talaga nung laban na yun. So, round 1, sa akin talaga yun. Kumbaga, nasimulan niya na maayos, natapos niya na maayos yun. Nung round 3 talaga sila nagkatalo. Kung siguro ang game mo lang yun, malinaw sa akin yun. Kung karamihan ng punchline, sigurado ako sa akin yung mas marami na sa football. Saka sulat nila pareho lang. Pero yun, yung round 2 sa round 3, yun, yung free Ice yung lumamang. Yo, isa ako sa mga pumunta rin sa akin. Pero ganda, sobrang ganda ng laban yun. Sobrang dikit. Pero ang gadi ko dito, round 1 tayo. Round 2, para sa akin, malinaw na yun, parang Saint Ice. Pero round 3, yun siguro pinakadikit na lang. Pero walang duda, sobrang last impact ng freestyle ni Saint Ice doon. Pero kung overall, kung ratings, kasama yung ratings, para sa akin, mas effective yung kay Zaki. So yun, para sa akin si Zaki. Pero ngayon, matrap na night so far. Siguro, round 1. GT. Mas maraming puntos si Zaki. Hindi ganun palakas yung round ni Ice lang. Doon sa round 2, parang bumantay si Ice doon ng konti. Pero hindi kasi linis o yung DN yung sinasabi niya. Yung round 3, grabe yun. Nahabol ni Ice yun. Pero talking about linis pati sa punto, gusto niya sabihin. Binoto si Zaki. Ayan, yun yung literal na sumabay sa panahon no? Ang tindi nun. Round 1, binigay ko kay Zaki. Parehas naman maganda yung banat nila pero mas maganda yung enter ni Zaki tsaka mas malakas yung patama sa round 1. Round 2, kala ko Zaki na pero okay din yung rebuttal ni Zaki doon. Mas direct kay Saint Ice pang isa buhay. Okay na okay niya talaga yung katawan ni Saint Ice pero galing nung scratch reference kanina. Tapos burado lahat ng, hindi naman burado lahat, burado yung ibang rebuttals ni Zaki doon. Tsaka burado yung ibang materials ni Zaki doon sa binitawan ni Saint Ice kaya napa Saint Ice ako sa round 2. Then round 3 naman, typical na Zaki, malakas lahat. Punches per punches, ang daming punch, lakas ng materials pero walang iya din yung freestyle sa gitna ni Saint Ice. Tapos pareha silang may malakas na materials, parating bago pero yung level of difficulty bibigay ko kay Saint Ice. Ibang klase yun, mahirap magsingit ng freestyle sa gitna tapos babalik ka sa sulat mo. So, ganoon na pala yung magiging ngayon, teknikan sa mga susunod na battles. Mag-freestyle ka sa harap, mag-freestyle ka sa gitna, sa'yo na yung boto ng mga judges. Pwede mo na gawing formula pala yun, no? Wala naman ako alam, nanonood lang naman ako, so yeah. Kahit sino pwede manalo pero preference ko, Saint Ice. Class G, no? Isa ako sa bumoto kay Saint Ice. Yung round 1, malinaw na malinaw kay Zaki siya. Written, rhyme scheme, lamang na lamang si Zaki doon kuha niya yun. Round 2, feeling ko, kuha siya ni Saint Ice ng konti. Pwede kong sabihin na mas malakas yung written ni Zaki, pero recency bias, dahil pangalawa si Saint Ice, parang kinuha niya yung momentum gamit yung rebuttal nung una. Kahit sabihin Siguro nga, no, lagi nananalo ngayon yung mga second dahil sa recency bias din. yung ratings niya na sumunod after yung intro niya na rebuttal is kaya lampasan ng sulat ni Zaki. Bibigay ko talaga siya kay Saint Ice dahil yun nga pag live may recency bias, hindi natin pwede tanggalin yun. Round 2 ay Saint Ice. Round 3, parang ganun pa rin yung nangyari. Parang So magiging formula na nga rin ngayon yung recency bias. So as much as possible, kailangan mong manalo sa coin toss. Or ilaan yung sulat mo na maging pang recency bias. But why not gumawa ka ng sulat na recency bias, either una ka or pangalawa ka, maganda pa rin yung linya mo. Ganun naman nangyayari ngayon sa judging. maraming punchlines, mas maraming verse si Zaki kaysa kay Saint Ice. Pero
bigay ko pa rin siya ay Saint Ice dahil dun sa yung ano yung pagkuha niya ng momentum, yung C-club na yun parang talagang kahit sabihin natin mas maraming verse o punchlines na bitawan si Zaki, kaya siya kunin mo isang ganong kalakas na momentum kasi parang wala masyadong binitawan na haymaker si Zaki, talagang after bar ulit, ganun lang. Yung round 1 kay Zaki, round 2, doon ako medyo hindi sigurado pero recency bias lang siguro kay Saint Ice ako. Round 3, bigay ko siya ay Saint Ice dahil dun sa sobrang lakas na haymaker, room shaker yun. Saint Ice, congrats. Ayun, grabe laban yun. Saki versus Saint Ice. Binoto ko round 1, binigay ko yung para kay Saki doon. Kaya parang silang nagkakapaan doon sa round 1, pero mas maganda yung atake sa yung mga puntong na rinig ko dito kay Saki. Then, kung round 2, doon na parang nag-iinit na si Saint Ice doon. Kaya parang mas yung lumalanding ng maayos yung punchline niya compared sa atake niya ni Saki. Then, binigay ko yung round 2 ko kay Saint Ice. Tapos yung round 3 yung naging deciding round 2. Tapos from the beginning ng round 3 ni Saki, mas napikan ko yung punchline niya, mga punchline niya kasi parang sunod-sunod yung punchline niya sa writtens. Then yung round 3 ni Saint Ice, hindi ko alam hindi ko masabi kung sapat na ba yung haymaker na yun na nangyari na freestyle niya para tumbasan yung mga punchline doon sa sulat ni Saki. Yun nga eh. Tama, may punto naman. So, sapat ba yung freestyle mo sa gitna to beat na na merong magandang sulat yung kalaban mo. Ganun na nga ba yung style ngayon, yung preference ng mga judges? Porket may isa kang room shaker sa gitna, pero yung sulat mo naman hindi naman ganun kalakas lahat, panalo ka na. Well, preference pa rin ng judges yun. Hindi naman ako battle rapper. Okay, so yun lang para sa reaction video na to. Next tayo sa kita-kits sa susunod na video. Let's go!